yung mga responsible para sa isang unlawful na arrest. Nilinaw na po ninyo yung paglalabas po ninyo ng baril kanina sa radyo, ngunit para ho sa kabatiran ng mga tagapanood natin sa telebisyon. Bakit nga ho ba lumabas ang baril na iyon sa telebisyon? Hindi ko linabas yung baril na iyon kung hindi nandoon na iyan sa lamesa ko. Simula pa nung ako'y naging immigration commissioner, basta mapanganig ang panahon, yung aking lisensyado na baril, palagi yan nandyan kasama sa aking lamesa, kasama ng aking mga libro at ng aking mga papeles. Kaya lang, nang bigla ang napasok itong isang lupon ng mga media, dahil sa aking opisina ay open door policy kami sa media, pasok lang sila kaagad ng diretso. Wala na akong pagkakataon pang itago. Normally kasi tinatago ko sana iyon. Kaya iyan ay hindi ko pinakita para mag-display noon, kung hindi nahuli lang ng media. So wala ho kayong balak na lumikas, magtago, tulad po ng ginagawa ngayon ni General Ting Lacson halimbawa, o ni Ginoong na Gregorio Honasan? Kayo po'y nasa bahay lamang ninyo? O sa opisina, o nagsasalita sa media, pinapakita ko na wala akong balak na magtago dahil sa tingin ko wala akong kasalanan sa batas man o sa mata man ng simbahan. Kaya nilalantad ko na ang sarili ko hanggat sa magsawa ang tao sa akin para makita na wala akong balak na magtago kailanman. Wala akong kasalanan, kaya haharapin ko ang aking mga kalaban. Sabi nga sa Biblia, the guilty might flee but the innocent are as brave as lions. Senadora, ang ibig sabihin po, hihintayin nyo ang desisyon ng Korte Suprema sa ginagawang pagdinigin. Sakaling magkaroon ng desisyon at pumabor sa gobyerno yung kanilang desisyon, papayag na po kayo magparesto? Oo, dahil pag nagdesisyon at naging final and executory na ang hatol ng ating Korte Suprema, magiging batas na yon. It becomes part of the law of the land. Ako bilang isang abogada na numpa na susundin ko ang batas, ay kung yun ang magiging batas, wala na akong karapatan pa na mag-resist o mag-oppose ng isang lawful na arrest. Tungkol naman po sa issue ng inyong petisyon sa COMELEC, kayo po daw ay takot lamang na matalo sa eleksyon, kaya pinapapostpone ninyo sa COMELEC ang halalan. May rason ako dyan. Nakalagay kasi sa ating election code na may kapangyarihan ang COMELEC na mag-postpone ng halalan kung hindi man lang magiging free, orderly, and honest ang elections. Ngayon, ang sabi ng administrasyon, merong rebellion. Meron bang rebellion na orderly? Kasi sabi ng ating batas, kung hindi man lang magiging orderly ang halalan, dapat i-postpone ng COMELEC. Kaya, alin lang sa dalawa iyan. Hindi totoo na may rebellion, kaya ituloy natin ang halalan. O, kung may rebellion man, disorderly ang rebellion by definition, kaya hindi magiging orderly ang ating halalan. Kaya pamili sila, pero hindi pwede na dalawang bagay na hindi magkatugma o hindi compatible ay makukuha nila pareho. So, bale, depende na rin po itong inyong posisyon sa COMELEC sa ilalabas na resolusyon o desisyon po ng Supreme Court. At kung i-lift halimbawa ni Pangulong